Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ang istorya ngayong gabi ay pinamagatang Ang Kwento ng Siopao sa Kanto. Filipino urban legend horror story. Ang Siopao ni Mang Isko sa kanto ng Barangay San Rafael, may maliit na karinderyang bukas mula hapon hanggang 10 oras ng gabi. Ang pinakasikat na paninda rito ay siopao, mainit, malambot at masarap. Ang may-ari nito ay si Mang Isko, isang tahimik na matandang lalaki na hindi masyadong nakikisalamuha. Halos araw-araw ay dinarayo ng mga tricycle driver, estudyante, at mga tambay ang karinderya para lang bumili ng siopao ni Mang Isko. Pero may kakaibang amoy na sumisingaw tuwing dumidilim. Hindi baboy, hindi manok. Isang uri ng amoy na parang nabubulok. Napansin ng ilang taga-barangay na parang kumukonti ang mga pusang gala sa lugar. Napansin mo ba pare? Wala na yung pusang puti sa tapat ng tindahan ni Aling Mercy, Anika Tomas. Oo nga eh. Pati si Muning ng kapitbahay, hindi na rin umuuwi, sagot ni Raul. Isang gabi, nakita ni Nestor, isang estudyanteng mahilig sa siopao, ang isang puting pusa na may tali sa leeg, hinahatak papasok sa karinderya ni Mang Isko. Kinabukasan, may bagong batch ng siopao, masarap, mas juicy. Pero may nalasahan si Nestor, parang malansa. At may naramdaman siyang maliit na buto habang ngumungguya. Si Trina, isang vlogger na mahilig sa urban legends, narinig ang chismis tungkol sa karinderya. Sinubaybayan niya si Mang Isko. Gabi ng Huwebes, sumilip siya sa likod ng karinderya gamit ang night vision cam. Ang nakita niya ay kailanman ay hindi niya makakalimutan. Sa isang lumang mesa, may isang pusa. Buhay pa, umiiyak, nakatali. May kutsilyong hawak si Mang Isko at may sako sa gilid, kumikilos. Maraming pusa sa loob. Pinigilan ni Trina ang sarili sa pagsusuka. Tumakbo siya palayo, ngunit napatid siya at naitulak ang basurahan. Lumingon si Mang Isko. Mahilig ka rin ba sa siopao, iha? Sabay ngising may dugo pa sa kamay. Kinabukasan, hindi na nakita si Trina. May kumalat na balita, may nai-report na babae ang nawawala. Nagpunta ang ilang tanod sa karinderya pero sarado ito. May papel sa pinto, sarado pansamantala, magluluto ng bagong putahe. Lumipas ang mga araw, bumalik si Mang Isko. May bagong flavor ang siopao niya. Mas malambot, mas malasa. Ang mga tao kahit may kaba, patuloy pa ring kumakain. Walang alam na hindi na lang pusa ang laman. Isang gabi, isang bata ang naligaw sa likod ng karinderya. May nakita siyang maliit na doorknob sa likod, binuksan niya ito. Isang malamig na silid ang bumungad, parang meat freezer. May mga sako, may mga buto, may balat, at sa sulok. Isang bungkos ng buhok ni Trina. Sa dingding, may sulat na duguan. Ang masarap, may sikreto. Wakas, huwag kang basta-basta bibili ng siopao sa kanto. Lalo na kung hindi mo alam kung anong laman nito dahil baka ang kinakain mo, dating pusa o baka tao na. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com.
Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.